Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Doy! Ito po naman ang inyong lingkod, Papa Was and Audrey. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! I-chika mo na! Dali! Huling sandali dito sa Corona, California. Yes! Yes, kami papunta na ng Manila. Mm-hmm. Okay, at doon ay magkahuntahan ulit tayo, ha? Yes! Pero bago lahat, aalisin ko muna yung Ideal Vision. Wow! Naipasok ha! Tuwa-tuwa si Dr. Jessica D. Oh, syempre. Yes! Pagsalamin Ideal Vision. Yes! Na may almost 200 branches nationwide. Yes! Oh, pero isa lang ang branch ng ND Skin Beauty and Wellness. Oo! Ayaw nila magdagdag, no? Yes! Oh. Malay mo naman! Diba? Oo! Love na, ha? Yes! ND. Oo, ang dami Diyan lang na sila Diyan lang sila sa may ABS-CBN, sa ground floor ng Grandia Place. Ito, meron ako nakausap dito. Pag luwas daw nila ng Manila, didiretso sila ng ND Skin Beauty and Wellness. True, kasi nga nakita yung nakita yung glow sa iyong skin. Diba? Oo. Pati yung nagniningning nating mga ngiti, diba? Yes. Punta rin sila ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes. Ayan, ako syempre pa. Naku, inuna na natin ang bati. Dapat ang inuuna natin ay balitaan. Yes! At syempre, nakakatawa kasi itong sagutang Rendon, Labador, at Diwata. Oo nga, nakakaloka na. Ano bang sinabi dyan? Kasi nga, itong si Diwata, nag-post. Na bumili siya ng bagong pet. Eto na yung sabi niya, nasusulat. Basa? Hi guys! Ipapakilala ko lang sa inyo ang bago kong anak. Ang bago kong aso. Sabi ng binilan ko, malaki daw to kapag lumaki. Malakas daw to kumahol. Kaya pinangalanan ko siyang Rendon. Ay, naku, Diyos ko. Ginanyan mo si Rendon. Ako may sagutin. Hindi yan mananahimik hanggat hindi siya nakakabawi. Bumawi ba? Eto na nga. Ano sinabi ni Rendon? Nag-post si Rendon. Sabi niya, makabili nga din ng alagang unggoy. Ano ipapangalan natin? Sabi niya. Tapos, sinundan pa niya to. Sabi niya gano'n. Saan ba nakakabili niyan? Maganda sana yung meron ng kasamang gold sa leeg para hindi na ako bumili. Grabe ka nga rin, Don. Nakakaloka ka. Hindi ko kinaya. Ang hirap pasahin na hindi tumatawa. Bakit? Meron bang gold na kwinta si Sino? Si Diwata? Nung nag-guess siya sa atin, may suot siya di ba? Yun ba yun? So, parang ang gusto niya sabihin, bakit lalayo pa? Pwede naman niyang bilhin, tama ba? Si Diwata, bilang ang tingin niya kay Diwata, unggoy. Ayun nga. Habang ang tingin naman sa kanya ni Diwata ay aso. Nakakaloka. Alam mo na, malulukan na lang tayo isang araw, mabaltaan natin. Silang dalawa na yung nagkatuluyan. Oo, Diyos ko. Nakakaloka, hindi pa yung mga ganyan sagutan ng mga influencers. Actually, bigla ko pang naalala itong si Diwata. Totoo bang sinabi ni Diwata na parang wala naman daw siyang ginawa sa mga tao na natulungan niya. Parang wala rin nangyari sa kanyang kasikatan. Tapos, meron pang nakalagay doon na parang wala kayong utang na loob. Bakit? Ayun nga, kasi nga nabigo na mabigyan ng seat sa Kongreso ang vendor party list. Hayaan mo na, Diwata. Concentrate ka ulit sa iyong pagtitinda ng pares overload. At saka sa pag-aalaga at pagpapalaki kay Rendon. Oo, mahirap maging for parent, ha? Oo. It takes dedication. Ay, nako. Tapos ito pa, bigla ko naalala. Itong aking kumparing si Sander Foy. May alaga din siya? Uy, grabe ka naman. Alaga niya sarili niya, Ay, ano ba siya, hayop? Grabe ka naman. Hindi. Kasi nga, na-viral nga siya. Dahil pa na yung post niya. Na wala na raw siyang makain. Nag-iisa na naman daw siya.
Ganyan. Tapos nagkikis-kiss pa siya sa camera. Ganyan. Tapos yung mga tao, sari-sari yung mga komento. Oo, bumalik daw sa dating itsura. Pero di ba parang dati may partner siya? Kasama niyang sa mga post niya? Oo, parang sila pa rin naman yata. Dahil nakita ko nagpapakain sila Oo Tapos di ba yung sabi ni Sander sardinas na naman ang ulam niya. Parang ang may himig na ng paparamdam sa mga tao na baka naman meron kayo dyan. Parang ganun. Hindi ba ikaw yung pinaparinggan, Nay? Ay, hindi naman ako nakatag. Alam mo, sa totoo lang, masyadong big deal sa mga tao yung dating pagpapalit ng itsura ni Sander Ford. Yes. Na gumawa po siya. Kaya lang nung dati rin nabash siya kasi parang ugaling kanal pa rin daw si Sander. Napalitan yung mukha, ugali daw hindi talaga raw nare-retoke yung ugali. May mga ganun pa nung araw, di ba? Tsaka parang sabi nila, lumaki ulo. Oo, lumaki ulo. Tapos ito na ngayon ayan, balik ka na naman sa dati, pati mukha mo bumalik na sa dati. Oo, pangit ka pa rin. Yung mga ganyan, Diyos ko. Tapos sinasabi nila na Sander Ford, pumangit ka na naman. Ganyan. Kaya I'm sure si Sander Ford sanay na sa mga ganyang mga naririnig niyang mga salita na pangit siya, wala pa rin siyang urbanidad, nakarma siya, yung mga ganyan. Diyos ko. Sanay na dyan si Sander Ford. Kaya, Sander! Hindi ko agad ako siya. Ay, naku, Sander, basta kayanin mo Sana okay ang iyong mental health. Yes. Oo, yun ang importante. At gawin mo pa rin ang lahat ng iyong makakaya bilang ama ng iyong anak. Okay? Tama. Anyway, tapos na yung eleksyon. Nag-uusapan pa rin yung nakaraang eleksyon. At pati si Vico Soto, pilit na pinadidisqualify. Oo. Sabi nga ng Comelec, ang pinadidisqualify, hindi pa tapos ang eleksyon, naiproklama na. Tapos ang bababaw ng dahilan, tapos ang mga comment section, parang napaka-desperado daw ng kalaban ni Vico. Ang boto ni Vico, grabe, no? Ay, milya-milya. Nakakaloka. Talagang parang 5% lang yata yung nakuha ng kalaban, hindi ba? Kaya ipahinga nyo na yan. Oo. Katulad nitong yung binabash si Robin Padilla dahil nakipag-breakfast kay Vico. May picture siya, ayan, Meron standee si Digong, nakikipag-breakfast siya. Standee. Oo, yan. Siyempre, binabati ko siya na parang senador ka ng bayan. Masyado ka nakakonsentrate kay Tatay Digong. Di ba? Meron pa nagsasabi na huwag mong kalimutan na ibinoto ka ng marami, hindi dahil kay Tatay Digong, kundi sa kaya mong magawa para sa bayan. May mga ganyan. Ako naman, sa totoo lang, kilala ko naman talaga si Robin. Ever since. Mabait naman yan si Robin. Pangalawa, may mabuting puso talaga si Robin. Lalo na sa mga maliliit. Kahit ang mga taga-industriya will attest to that. Will vouch for him. Kung gaano siya kabuti sa mga nangangailangan sa industriya. Okay? Siyempre, wala namang problema kung may mabuti kang puso. Kaya lang ang mga nababasa nating mga komento, kay si Robin daw, bakit masyadong siyang naka-focus sa dahig, di ba? Meron daw siyang commitment sa taong bayan, sa pagiging senador niya. Pero nagsimula na ba ulit sila ng mga sessions? Wala pa naman. Kaya lang yung iba, kino-question, dapat daw gumagawa na siya ng batas, ganyan. Pati nga na yung anak niya si Kylie Padilla, nadadamay dyan sa komento na ganyan na sana gumawa ng batas. Bakit? Kasi di ba nga dun sa nakakalungkot na balita tungkol dun sa isang nanay na parang nag-suffer ng depression at postpartum. Nilaking sarili at saka sinunog niya yung bahay niya. Kasama siya at saka yung 3 anak. Oh my God. So, ayun nga, nagbigay ng komento si Kylie about postpartum, about yung increase sa maternity leave, yung mga ganun para maalagaan ng nanay, yung kanyang mental health, pati yung kanyang mga anak. Tuloy, nabati ko si Kylie. Ba't hindi yan yung sabihin mo sa tatay mo na gumawa ng mga batas na
akma dun sa mga ganyang issue. I'm sure nakakarating naman yan kay Senator Robin. Yes. Eh, ikaw nga din ay nababash. Okay. Kasi daw, dahil sa interview mo, dati, kaya ang daming nagtiwala na iboto si Senator Robin. Yung 2 parts interview ko kay Robin. Nasa tao din naman yun, hindi ba? Ako kasi, ganun ko kakilala si Robin bilang mabuting tao. Bilang matulungin sa industriya. Grabe yung supporter niya sa mga big players, sa mga talents, ganyan. Diba? Pero siyempre, hindi ko naman siya sinaluduhan or hindi ko naman siya ipinush ng bongga na makakagawa talaga siya ng batas. Kasi kay Robin pa rin yan, nasa tao pa rin yan, hindi ba? And the same manner na nasa tao pa rin naman kung pagkatapos yung napanood yung interview ko, iboboto ko ba to o hindi? Eh, binoto nila, nag-number 1 pa. So, di ba? Kaya lang, naniningil yung mga tao. Naghahanap ng accomplishment. Yes, ng mga resibo, ng mga pangako. Di ba, Nay? Yun. Kaya ko in-interview dahil artista. Kaya ko in-interview si Robin dahil maganda siyang item. Lalo na yung aminado naman siya na naging marupok siya. Doon naman din ako pumukus. Kaya lang nga, minahal siya lalo ng tao doon. Yes. Sa pagiging totoo niya. So, ibinigay ko lang sa kanila. Tapos ako yung nakakaranas ng mura. Ngayon. Ako yung sinisisi nila na kung hindi ko in-interview si Robin Padilla, ay hindi sila magkakaroon ng idea na iboto ito. Tsaka pati kung sisisihin nila, Nay, ilang milyon ba yung boto ni Senator Robin Padilla? Ilang milyon lang naman yung nakanood nung interview na yun, di ba? Kaya nga, di ba? Syempre, hindi ko naman masisisi din yung ibang tao kasi nadala sila, na-hook sila, na-endear sa kanila si Robin. That time, di ba? Ngayon, medyo nagpupulasan yung iba. Dahil nga sa ipinapakitang pagmamahal ni Robin kay Dico. Di ba? Yung pagmamahal ni Robin sa kanyang partido. So, hindi ko na saklaw yun. Not even once, tinawagan ko si Robin na bakit ganitong stand mo, ganyan. Hindi ko saklaw. Stand niya yun eh. Since stand ni Robin yan, siyempre, aware din si Robin na ito na nga yung balik sa kanya ng mga tao. Dahil dyan. In the same way na si Robin din ay itinataas naman, iniaangat naman ng mga tao naniniwala sa partido niya. Yes. So magkakaiba talaga. Pero ganyan ba talaga makipagkaibigan si Senator Robin? Super. Super talaga si Robin. Nakasama ko kasi sa sitcom si Robin Padilla. Noong year 2000-2001, yung Pwedeng-Pwede na isang sitcom. Kasama nung una si Chris Aquino, naging si Vina Morales, ganyan. At doon nakita ko yung pila ng mga tao sa kanya. Bakit nakapila? Pagkatapos ng taping, nakapila sa kanya. Para dun sa niya, sarili niyang ayuda sa mga nangangailangan. Hindi kasi talaga maramot si Robin. Ako rin nakikita ko yun eh. Nakikita ko yun kaya tinanong ko siya, nakakaipon ka pa ba, Binoy? Kaya mo na, tol. Nakakaawa. Nangangailangan eh. Babalik din naman sa atin yan. Ganon si Robin. Pagdating naman sa paggawa ng batas, bilang senador na si Robin Padilla, so nag-iiba na yung ng mga tao, yung tingin nila. Diba? Kaya yung iba sinasabi na dahil sa ginagawa ni Robin, nagkaroon sila ng idea na hindi na rin iboto yung ibang artistang tumatakbo. Kaya rin hindi pinalad, manalo. Sino na yun? Mabanggitin ko pa ba? Okay. Parang alam naman na nila. So sa akin naman, ang friendship ganito. Okay? Si Loy, kaibigan ko, pagdating sa mga ideas, tungkol sa bahay, tungkol sa pananamit, tungkol sa pero hindi ko siya kaibigan na para himukin niya ako magsuot babae. Yung ganun lang. Kaligayahan mo yun eh. So, hindi tayo dyan magkasundo. Pero, kailangan ko siyang unawain. Kaya mo yan. Ako hindi ko kaya yan. Ganun din naman kay Robin. So, kung si Robin, kaibigan ko bilang artista. Pero bilang politiko, hindi kami magkaaway. Pero, magkaiba yung aming prinsipyo. Magkaiba yung pinaniniwalaan namin. Pero hindi naman para ikabuwag ng aming friendship yun. Yes. Ganun naman talaga, hindi ba? Ngayon, kung sisisihin nyo ako dahil lang sa nanalo si Robin Padilla, dahil nga sa panonood sa interview namin yung 2 parts, kasalanan ko. Hindi, Nay. Bakit kasalanan ko? Diba? Uy, Nay. Bakit kumarte ng ganyan? Ayaw mo yun? Ayaw mo. Hindi. Okay. Ibig sabihin, ang bottom line yan, di ba,
unang kayong naging magkaibigan ni Senator Robin Padilla bago siya naging politiko. Correct. Kaya ang pundasyon ng pagsasama nyo ay yung friendship. Kasi bakit daw wala akong kibo doon sa mga ginagawa daw ni Robin? Ayan, kumibo na ho ako. Pero hindi naman para bitawan ko si Robin bilang kaibigan. Nananatili pa rin akong kaibigan ni Robin. Sa mga aspetong gusto ko sa kanya. Yes. Ganon din naman siya. Kasi gano'n naman ang magkaibigan na yun, di ba? You can agree to disagree. Yes. Diba? Gano'n lang naman yun. Ay, naku, Nay, teka lang. Baka naman sabihin nila, masyado mong dinedefend si Senator Robin. Hindi. Sinasabi ko lang sa kanila kung gaano ko kalalim kakilala si Robin. Bilang isang matulungin tao. Yun. Dahil at some point, alam mo yun, natulungan din naman niya ako. Nung hindi pa siya politiko. Diba? So, yun. Alam mo naman tayo mga Pilipino, hindi natin nakakalimutan yung maliliit na bagay na nagagawang kabutihan sa atin ng tao. Nakatanim na yun na. Ganun din si Robin, malalim makipagkaibigan. Ang utang na loob niya, grabe. Sabihin niyo ng OA talagang tumanaw ng utang na loob si Robin. So kung tumatanaw siya ng utang na loob kay dating Pangulong Duterte, siya yun eh. Ibigay natin sa kanya. Siya yun eh. Pero kukontrahin ko ba yun? Ang akin lang ay sana lang din na huwag makalimutan ni Robin na iniluklok siya ng mga tao sa posisyong senador at inaasahan siya ng mga tao na makagawa siya ng mga makabuluhang batas. Yun ang gusto ko ipaalala kay Robin. Magbabalik po ang daba. Ay, hindi pa. At saka gaya lagi mo sinasabi na di ba? Pagbigyan nyo. Napagbigyan nyo. Pag nakapagtrabaho maganda, bigyan ulit ng chance. Pag feeling nyo hindi, di kayo mag-decide kung bibigyan nyo pa ng isa pa, di ba? Sa susunod na eleksyon. Sa susunod na eleksyon. Di ba? Pag gano'n naman ang mga tao, hindi ba? Kahit ngayon, Kiko Bang na lang ang aming ini-endorse dito. Ang dami pa rin hanas. Di ba? Ano niya yan, babaw niyan, nihigop yan sa takip ng kaldero. Hindi naman sumasayad ang bibig, di ba? My goodness, di ba? Parang saan natin ilalagay ang ating mga sarili? Huwag nating kakalimutan ito na may kanya-kanya tayong choices. True. Ngayon, kami rito, sasabihin niya, malakas ang influensya niyo, sinusunod kayo. Huwag niyo kami sundin. Pag-aralan niyo po yung mga choices ninyo. Yes. Kami nagbibigay lang kami rito ng mga maisasuggest namin sa inyo. Gabay din, di ba? Kung paano natin pagkakilala dun sa mga in-endorse natin. Correct. Diba? Kung ayaw nyo, di wag. Ganun lang naman. Tama. Yung ini-endorse na namin dito, tapos ayaw, tapos okrayin nyo din kami. Saan na namin lalagay ang sarili? Ngayon, sasabihin nyo na naman, mag-showbiz na lang kayo, huwag na kayo makialam sa politika. Gusto ko lang sabihin sa mga taong nagsasabi nito, wala rin naman kayo sa politika, ba't kayo nakikisaw-saw? Ngayon, kung sasabihin nyo, botante kami, bakit kami hindi? Oo nga, no? Botante rin kami, Parang ang bababo, ang bobobo. Ito kasi kami nun. Ay, yung mga bobo. At saka, di ba, ang tawag dito, ang laki ng epekto ng politika, hindi lang sa show business, kundi sa buhay natin bilang ordinaryong tao. Diba? Kaya talagang dapat talaga mulat tayo dun sa mga issue pang-politika din. Correct. Politika na lang din ang pinag-usapan na Ano na naman tuloy, kasi nga, di ba, dun sa interview ni Christian Esguerra sa'yo, na nagva-viral ngayon, di ba? Direkta mong na isiwalat doon na hindi mo sinuportahan si Willie Revillame at si Philip Salvador. So, tinatanong ng iba, ba't hindi mo sinuportahan yung kasama mo sa industriya? Naging prangka lang din naman, naging honest din naman ako. Ayaw ko naman makipagplastikan. And even Willie Revillame and Kuya Philip Salvador, hindi nila gusto yung paplastikin mo sila. So, sinabi ko ng totoo, talagang hindi ko sinuportahan kasi hindi ako naniniwalang para sila sa politika. Ganun lang kasimple. Hindi sila para sa paggawa ng batas. Si Kuya Ipe, ano naman yan, in fairness sa Kuya Ipe, naman sa akin yan, mabait naman sa akin yan. Pero, ayun, kaibigan ko si Kuya Ipe, pero, pag politics, hindi tayo bate.
Kundi, hindi ako naniniwalang pang politics si Kuya Ipe. Siguro, bilang aktor, ayan, panalo dyan si Kuya Ipe. Yung ganun lang. At saka kasi diba, sinusuri mo rin yung mga plataforma ng mga binoto mo. Oo nga, Diyos ko, puro wala naman. Lahat na lang ng mga politiko. Ganon din ang plataforma ni Kuya Ipe, saka ni Willie Revillame. Yung makatulong sa mahihirap. Ano pa, in-emphasize pa ni Willie. Ang mahihirap, ang kailangang unahin. Oo, gusto ko lang naman sabihin. Yun naman laging sinasabi ng lahat ng politiko. Prioridad nila ang mahihirap. Pero pag nakaupo na, nakalimutan na ng karamihan. Yung kanilang pangako na uunahin ng mahihirap. Pero hindi ka naman galit kay Willie Revillame. Siya galit sa akin. Ako nag-o-opinion lang ako. Oo, galit siya sa akin. Oo, nakakarating naman sa akin. Talaga ba? Pero di ba, yung akin lang, para sabihin, ang dami-dami ng batas. Ang dami-dami na palang batas. Ba't ka pa tatakbong senador? Paggawa ng batas yun. Yung trabaho nila. Yung sinasabi nga ni Willie, ang dami-dami ng batas. So, sa dami ng batas, wala naman siya nasabi kung alin yung specific na batas. Ang gusto niyang tukuyin na pwede niyang i-enhance, pwede niyang i-amend kapag siya'y nakaupo para sa mahihirap. Wala naman. Puro lang naman yung paggagamit dun sa mahihirap na, syempre, matatalino ng mga botante ngayon. Di man porke para sa kanila yung mga pagtakbo mo, i-consider ka na agad nila. Kanya-kanya naman ng atake yan kung paano mo i-convince yung mga tao. In the same way na ang mga tao rin ay meron din silang sariling pagsusuri kung naniniwala ba sila sa'yo. Di ba? Ano ibig mo sabihin na? Hindi sila naniniwala kay Willie? Ikaw nagsabi niya naman. Hindi! Kasi... Hindi. Ibig sabihin, nag-reflect kasi yun dun sa number of votes. So, hindi siya nakapasok dun sa top 10. Kaya siguro, hindi ganun karami yung nakumbinse dun sa kanyang mga sinasabi nung kampanya. Kaya wag na rin magpa-recount. Oo, kasi nagre-request si Kuya Ipe. Wala nang problema sa request si Kuya Ipe na magpa-recount. Kaya lang, Diyos ko, ang gastos nun. Meron pa nga akong nabasang comment. Kung sino nakaisip, siya gumawa. So, siya ang magbibilang? Naluloko ko sa mga netizen. Diyos ko. I-ano na natin yan, kahit pa mag-recount yan. Malayo si Kuya Ipe, number 20. Yata. Di ba malayo Ang 12 lang nga. Si Bong Revilla nga, sasaluduhan mo pa dahil tinanggap niya ng maaga ang kanyang pagkabigo na magkaroon ng second term, hindi ba? Si Heidi Mendoza nga na isa rin sa sinusuporta natin. Nasiyahan na siya sa bilang niya. Naungusan pa niya si Willie Revillame na mas kilala si Willie sa kanya, in fairness. At saka mas maraming labas si Sir Willie dahil mas may pondo. Diba? Dito mo malalaman talaga na matatalino na ang mga botante, lalo na ang henerasyon ngayon, sa pagpili ng kandidato. So, ano ibig niya sabihin, Nay? Hindi matatalino yung mga pumili kay Sir Willie? Hindi ako nagsabi ulit niya. Kasi yun yung parang yung Hindi naman. Marami rin namang mga taga-industriya binoto si Willie. Pero hindi nangangahulugang hindi sila matalino. Siguro, nakitaan naman nila ng potensyal, ng puso, na makapaglingkod si Willie. Kaya lang, yung karamihan, hindi na-convince nga. Ganon yun. Kung saan ka nakumbinse, di ba? Doon sa mga inaalok sa'yo ng mga tumakbo. Doon ka nagbase nung binoboto mo na sila sa presinto, di ba? Correct. Kaya ang payo ko lang nga sa mga artistang gustong tumakbo, huwag yung may nagtulak lang sa inyo, may nag-sponsor, may gumastos para sa kampanya ninyo. Huwag basta-basta. Kasi ang dami-dami mga artista, mga celebrities ang natalo. Diba? Isa-isayin pa ba natin? Diba? Kaya ang suggestion ko lang, mag-survey din kayo. Or marami kayo dapat na kinakausap para hingin yung kanilang suggestion, yung kanilang opinion sa inyong pagtakbo. Kasi alam mo, labanan din dyan, no? Yung ma-endorse ba ako ng isang religious group? Kasi malaki ring difference din yan. Malaking kain din ng boto yan. Di ba? Pero syempre, meron pa rin naman na in-endorso ng religious group pero hindi nakapasok.
Diba? So, hindi mo rin malaman eh. Kaya handa tayo sa 2028. Okay? Yes, wala talaga kasiguraduhan. Pero ang pinaka-importante ngayon na yung pagtapos ng eleksyon, bantayan din natin yung mga binoto natin, Kung sila may nagtatrabaho, kung sila ba'y tumutupad sa mga pinangako, di ba? At kung karapat-dapat ba natin sila ulit bigyan ng isa pang pagkakataon sa susunod na mga eleksyon. At, syempre, gusto natin ulit malaman, hindi ka galit kay Sir Willie. Ang layo, no? Ang layo, akala ko naman nag-opinion ka na. Well, sa totoo lang, wala akong galit kay Willie. Wala. Kasi kung kakausapin niya ako, I'm willing to talk to him. At sabihin ko sa kanya yung mga eto na next time ang dapat mong gawin. Para ma-consider mo ba kung tatakbo ka o hindi, o para ka sa politics. Bakalatagan ko pa siya ng mga opinion o obserbasyon at suggestion na pwede niyang i-considera. Diba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mananood po sa amin, hindi pa naman subscriber, please subscribe now na. Click nyo lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode at meron kayong komento sa namin chika, comment below, click the like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag i-click niya kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin nakapost yung aming pong condo unit makeover. At kung nais po nyo magpagawa ng sarili po nyong condo unit o bahay, visit nyo po ang aming mga social media accounts sa La Vida Creatives. And thank you so much, Miss Bambi Fuentes, for my hair. The Bambi Fuentes. Yes, diba? At syempre, Nay, ang kulay ng ating mga kasuotan. Ay, oo nga. Diyos ko, alam mo, love na love ko to, ha? Diba? Inulit ko na naman ang pagsusuot nito dahil aliwa ko. Diba? At saka ang daming pumuring mga Pilipino tsaka tinatanong nila kung saan nabibili. Naku, umorder na kay Kevin Orayas. Yes. Ayan o. At eto na nga, hindi na sila mahirapan dahil may bago siyang bukas na shop, na store sa Greenbelt 5 sa second floor. Thank you, Vina. Dalawa na, meron ako orange at ito. Yes, ako pink and yellow. Ito, inano ko to, sinuot ko to sa premiere sa Lumiere. Diba nga? Sa How to Get Away from My Toxic Family. Diba na nga? meron din kami sa July 6 sa Japan. Wow! At abangan ninyo, meron din kami Abu Dhabi at Dubai. Wow! Pupunta kami ni Sancho Maruso. Wow! Para makapiling makahuntahan ng konti ang ating mga kababayan na sumikap na makapagtrabaho at maitaguyod ang pamilya nila. Ang ating mga bayaning OFW. Yes, ang ating mga mahal na mga breadwinners. Yes, oo. At syempre pa, andito na rin lang tayo. May gusto natin pasalamatan si Tita Mary Ann Opeña, si Tito Victor Opeña, sa pagkukup sa amin. Wala kayong choice. Ito namin ang Corona, California. Love nila tayo eh. Oo, syempre ang ating mga kaibigan pa na sina Lani Rivera, si Alvin Layugan. Yes. Oo, syempre si Kina Rama, si Ingrid Rama. Ayan, yung ating mga kaibigan din, Tita Lilian. Tita Lilian Tolentino. Yes. At si Mean Beverly, tsaka si Pai Magalona. Yes. Oo, si Pin Antonio ng Salon de Manila. Grabe, sa Manila, after nandito so rin many siya. years, nagkita tayo ulit. Diba? May picture kayo? Oo. Ayan, yung picture. Andyan, Nakakatuwa. Diba? Mamaya makakasama pa natin si Pin. Yes. At syempre, sila Sir Romer Gutierrez Haso. Yes, ng RCC Staffing Solutions USA. At saka si Ma'am Rose Santos ng White House Cares. Ayan. Maraming salamat, Tita Rose. Oo, yung White House Cares, yung mga NCLEX passers dyan na gusto magtrabaho kay Miss Rose dyan sa New York. Naku, ito na pagkakataon ninyo. Ha? Sa mga teachers naman, RCC Staffing Solution USA. 300 teachers po na SPED teachers ang kailangan nila mag-PM lang kayo sa RCC Staffing Solution. At syempre gusto natin pasalamatan si Tamerlane. Yes! At ang ating promoter dito ng pelikulang How to Get Away from My Toxic Family, si Oliver Carne. Ayan ha. Kita-kits tayo sa Manila. Oliver, alam mo na ha. And then manonood kami ni Oliver ng concert ng SB19 sa Philippine Arena. Yes! Ano kasama ko? Oo nga. Hayaan mo, sa June 2 kasama ka. Ha, teka na dalawa lang yun na. May 31, June 1. Yung ticket mo na
binigay sa June 2. Saan yun? So, masasolo mo sila. Talaga? Oh! Naniwala. Ayan ha. At syempre ang ating friends from Vegas na talagang lumuwas ito sa LA. Yes. Si Miss Katz, Estacio, at si Amber, at si Mami. Hello po. Ayan, ako, ang dami-dami nating friends dito. Thank you so much. Tsaka si Bless at si Clipper Montero. Yes, Oo, yung may-ari ng, ay, ang us. sarap-sarap ng, hoy, pag andito kayo, no? Umorder kayo sa Sweet Escape. Ayan, yung kanilang cake na lalo na yung pistachio to die for. Grabe. Ayan na. At syempre pa, dahil panay ang lakad sa likod, tatawagin na natin ang may-ari ng bahay. Yes! Tita Mary Rapena kasama ang kanyang apo. Yes, Yes, Tita Mary, maraming salamat. Tita Mary, ang pogi ng apo mo, no? Kamukhang-kamukha ng lolo. Yes! Ba't parang ayaw mo pumayag, no? Ayan, syempre si Kina, Mama, ang aming magdadrive sa atin. Hi, thank you, Kina. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Odi Diaz, na laging nagsasabit, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Sa pogi, Pogi-pogi mo. Akala ko naman siya yung kukurutin mo, yung ano ko yung kinurot mo, Betchamel, ano yun?